Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Kabahan na ngayon ang mga vlogger ni Digong dahil po mga kabunyog, mayroon na pong nasampulan na isang vlogger, although hindi siya DDS vlogger, pero nagkamali siya dahil sa pagpapakalat ng maling impormasyon or fake news sa madla. Dahil dito mga kabunyog siya ay pinasubina ng NBI para magpaliwanag at harapin ang akusasyon na binabato laban sa kanya. Dito po mga kabunyog humingi na po ng tawad ang nasabing vlogger at sabi niya, nagawa lang naman niya daw iyon para tumaas ang kanyang views at kumita na rin ng pera. Pero mga kabunyog, sa maling paraan dahil mga kabunyog naninira na siya ng isang ahensya at mismong mga taga-NBI at mga pulis ang kanyang sinisira sa kanyang vlog. Dito po mga kabunyog nagpapakita na kahit hindi ka sikat na vlogger, pag nagkamali ka, paparusahan ka. Paano pa kaya yung mga kilalang mga vlogger, tulad nitong mga vlogger ni Digong Duterte? Anyway ito mga kabunyog, panoorin po natin itong paghingi ng tawad ng isang vlogger sa mga taga-NBI. Hindi ko po talaga alam na mali pala yung ginawa kong pag-post. Ako po ay humingi ng paumanin ko sa lahat ng nabanggit doon sa video. Wala po talaga akong intensyon na pag-awayin ang dalawang ahensya po. Sabi ko sa inyo, ang NBI, kami ay magiging seryoso dito sa paghanap ng mga nag-spread ng fake news. Nag-post siya na ang NBI daw at ang PNP ay nag-aaway, nag-uunahan sa 10 million bounty para sa pag-aresto kay Pastor Kibuloy. So walang katotohanan niyang ganyan, no? Tapos pinost niya sa kanyang vlog na himinto ng PNP yung isang kotse ng NBI at ginawa na nila ng istorya na gano'n nga. So walang ganong istorya. Ang totoo, nakuhanan yun, yung portion na yun, may checkpoint talaga. So, may checkpoint, di hihinto ka. Nung malaman naman ng PNP na NBI yung lulan ng kotse na yun, nangyari ito sa Davao. So, ayos naman. Wala naman. Walang away, walang agawa ng bounty na 10 million. Ang nasa isip ko lang po ay makakuha ng likes. Kasi po nagbablog-vlog po ako. Makakuha ng followers. Yun lang po. Hindi ko po alam na mali na pala yung na-post ko po. So, pag-aaralan namin mabuti ang kanyang kaso. No? Hindi pa siya off the hook. Pag-aaralan namin yan at sana po ay matuto na rin yung iba nating kababayan at once and for all, mahinto na itong mga fake news na ito. Yung content creators na makapag-content lang tulad ng sinabi niya para lang kumita. Nakakagulo. Yan mga kabunyog, narinig po natin at nasaksihan kung papaano gawa ng aksyon ng NBI ang mga ganitong umaabusong mga vlogger na seryoso sila na panagutin talaga ang mga vlogger na nagpapakalat ng fake news sa madla. Kaya mga DDS vlogger na gumagawa at nagpapakalat ng fake news sa ating mamamayan, magtago-tago na kayo dahil hindi nagbibiro ang NBI na tugisin at isa-isahin kayo, lalo na yung mga nasa ibang bansa. Gagawa at gagawa ng paraan talaga ang gobyernong ito para kayo ay mahuli at matapos na ang ginagawa ninyong panglilinlang sa ating bayan. Anyway, minsan na rin nag-warning at nagsabi ang NBI sa mga nagpapakalat ng fake news na mga vloggers. Ito po mga kabunyog, panoorin po natin itong nakaraan pang interview kay NBI Director Jaime Santiago. Since nabanggit yung cybercrime, sir, yung sa mga peddlers ng fake news, parang nabalita at nitignan nyo daw po yata kung ito ba ay parang may funder, may nagpa-fund, kung whether individual lang or bargain organization. May update na ba dun, sir? At saka kung baka makikipag-type kayo sa ibang other government agencies para ma-check po. Yes, actually, yung pakikipag-coordinate with other government agencies, last week lang, nag-meeting na kami ng DICT, yes, ng NTC, nag-usap-usap na kami kung paano namin once and for all masawata itong mga fake news spreader, mga vloggers na nagbibigay ng fake news, at saka yung creators na
mag-create lang kahit hindi tama yung ginagawa nila. Sir, bakit niyo naisip na baka mamaya may nagpa-fund sa kanila? May nakikita ba kayong pattern sa mga pinaposts nila o baka timing sa actions nila? Yes, isang action namin yan, no? Tinitingnan namin bakit dumadami, bakit parang iisa ang tema nila, no? Ganon, na sumasakay sa kaguluhan ng ating political atmosphere. Hindi dapat mangyari. Magugulo ang ating bayan, malilito ang ating mga mamamayan. Mostly, sir, ano topics nila, sir? Sila kakalat po ng fake news. Sabi niyo kasi politics. Ito po bang pagkahuli kay President Duterte? Lahat na. Pati yung paninira nila sa mga government officials, yung mga kung ano-ano sinasabi nilang balita na hindi naman totoo. Yun ay pinag-aaralan naming mabuti kung bakit ganun ang tema ng mga vloggers natin ngayon. Meron ba silang namumuno sa kanila? Tinitignan po namin yan lahat. Sir, how close are we to finding out kung sino yung nasa likod ng operations? Ay, alam nyo, hindi ko lang pwede sa inyong isiwalat yung mga listahan namin, but we have already list nitong vloggers na ito na nagpapakalat ng fake news. Sir, gaano karami po? Ay, hindi bababa sa 20. 20? Oo, yes, oo. Sir, sa abroad ba, pwede pa yun? Pwede bang habulin yung mga fake news spreaders na nasa ibang bansa? Alam nyo, yan ang isang dilema namin at pinag-aaralan namin. Sa United States, for example, hindi krimen ang libel. Civil case lamang yan. Pero dito sa atin, ang libel ay criminal case. So, lalo pat yung vlogger ay US citizen, how can we enforce our law doon sa citizen nila at hindi naman yun ang umiiral na batas sa kanila? So, tinitignan namin lahat. But, hindi nga sa kanila batas, hindi krimen ang libel, but then, tinitignan namin lahat ng anggulo. For example, pwedeng pumasok sila sa inciting to sedition. Krimen yan sa US, dito sa atin, krimen yan. Tax evasion, no? Remember, papalabas sila, umaabot dito sa Pilipinas, nagbabayad ba sila ng tax, no? Remember the case of Al Capone? Hindi mahuli-huli si Al Capone pero binanatan sa tax evasion. So we will look into that. Sir, kung Filipino citizen na nasa ibang bansa, mas pwede yon? Ay, mas madali. Mas madali. Susulat lamang tayo sa Interpol, tulungan tayo, maibalik dito sa atin. Extradition, sir, ang tawag. Extradition. Yes. Kasi maraming nag-argue po na freedom of speech lang. Ano po yung masasabi sa mga ganito? Tama po yan. Binabalanse po namin mabuti. Ako bilang dating hukom, bilang dating hukom ako, binabalanse ko yan. I understand and I respect freedom of speech, freedom of expression. Kaya yung mga komento sa kanilang pananaw ay ganun ang paniwala nila, okay lang yan. Freedom of speech, freedom of expression. Pero pagka lumampas na sa hangganan, nakakakomit na sila ng inciting to sedition, nakakakomit na sila ng libel, kailangan sabatain natin yan. You mentioned Interpol. Okay. Interpol, nag-intensify po ba yung coordination natin with Interpol? Yes, tulad lang nung isang linggo lang. Through the coordination with Interpol, we were able to save 3 Pilipino from Cambodia. No? Coordination yun. Punta doon ang 4 na agent ko na kuha sila through the coordination with Interpol. No? Yun ang tulong. Talagang kailangan cooperative tayo. No? Sige, maraming salamat sa inyo. Maraming salamat. Yan mga kabunyog, narinig po natin itong naging interview kay NBI Director Jaime Santiago. Tama po siya, dapat talagang supilin na ang mga ganitong nagpapakalat ng maling impormasyon dahil nagdudulot lang ito ng kalituhan kung ano ang totoo at hindi at nakakasira na rin ang dignidad at pagkataon ng sinisiraan nila. Kaya mga kabunyong, saludo po kami sa mga ginagawang hakbang nitong NBI sa paghabol sa mga ito. At pati na rin sa gobyernong ito sa pagbigay pansin sa mga katulad nito. Anyway, dito na lang po ang aking topic. Mabuhay po tayo mga kabunyog. Bunyog! Bunyog!
Halikan na kasama ka, bunyog. Kapag buklod ay may pag-asa, Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.